service natin. Ayan. Narinig niyo na ba si Jose Marichan? Hindi pa. Nagtotono pa lang yata ng gitara o baka nagre-ready pa lang. Ayan. Pero sa mga susunod na araw yan, sigurado. Kakanta na siya ng mga pamaskong awitin. Ayan. So good morning and welcome sa ating second service muli. Meron ba tayong first timer po sa umagang ito? Pakitingin po yung inyong katabi. Wala naman. Ayan. So, welcome natin ang bawat isa. Kahit wala tayong first timer, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise be to God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So, ngayon po ay Berna, September, at 3 buwan na lang, Pasko na uli. At pakabilis talaga na paglipas ng panahon, at madadagdagan na naman tayo ng 1 taon sa ating buhay. Ayan. So, September, October, then November, December. Ayan. So, I hope na by this time, tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, patuloy na ginagamit ng Panginoon because God has called us and God has a purpose in our lives. Amen po ba? Amen. Ayan. So, ayan. So, ngayong umaga, nais ko na ating i-prepare ang ating mga puso para sa ating message. Okay, ang ating pong message for this morning ay pinamagatan po natin na, ayan po, paki-flash. Basahin nga natin ang ating message this morning. Title, Is God a Christian? Ayan. Is God a Christian? Magandang tanong po yan. Ano? Natanong niyo na ba yan sa sarili niyo? Ang Diyos ba ay Christian? Sino nakaisip ng ganun tanong? Wala, no? Pero magandang tanong yan. No? Kristiyano ba ang Diyos? Kasi tayo, Christian tayo, di ba? Sino bang Christian dito? Tayo sa kamay. Yan. We are all Christians by our faith in Jesus Christ. But ang tanong, is God a Christian? Before we continue, tayo ay yumuko tayo manalangin sa Panginoon. Let's pray. Dear God in heaven, we thank you, Lord, for this morning. We ask, O God, that you lead us by your Spirit as we hear your word. I pray na ikaw, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat isa. And I pray that your Spirit will just make us understand, Lord, your word, and that it will encourage us, and that your word will give us wisdom and strength, and most of all, give us, Lord, hope for our future. Bless your people this morning, and we commit all the rest of our service. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Gusto ko pong i-announce pala na yung ating September series will be shared sa ating first service. So yung pong first service na mga messages will be shared on the second service. So pagkakaroon po ng konting pagpapalit ng mga topics so that yung mga ma-attend ng first service, makakarinig din sila ng series. And at the same time, yun naman ma-attend ng second service, makakarinig naman po ng topics na dinidiscuss sa first service. Amen po ba? Okay. So this morning, yan ang ating first topic for this month. Is God a Christian? Ang Diyos ba ay Kristiyano? Ayan. Tingnan muna natin yung ating Bible text. Matatagpuan po sa Colossians chapter 1, verse 15. So Colossians 1:15. Ayan, kung basa nyo ba? Pwede ba nating sabay-sabay basahin? Sabi riyan, And He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. And He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Sino po kaya ang tinutukoy dito
sa Colossians ni Pablo. Do you have any idea kung sino po ito? Hello? Si Jesus. Sabi nga natin si Jesus. Ayan. So kung papalitan natin yung he, pwede pong basahin niya na, and Jesus is the image of the invisible God. Jesus is the firstborn of all creation. Yan po tinutukoy dyan ay wala iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus daw po ang image of the invisible God. Remember, God is spirit. God has no form. Walang anyo ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu, hindi natin siya nakikita. Pero, nung nagkatawang tao si Jesus, nagkaroon po ng form ang Diyos through Jesus Christ. Bodily form na kagaya natin. Kaya sabi diyan, nalaman ng mga tao, nakilala ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi siya yung image of the invisible God. At siya rin ang panganay sa lahat ng nilikha. Is the firstborn of all creation. Meron bang mga firstborn dito, mga panganay? Ayan, firstborn. Alam niyo ba, sa Bible, tinuturo na ang firstborn ay mayroong special blessing from God. Andiyan ba kayo? Ang mga firstborn po ay pinili ng Diyos at pinagpala ng Diyos. At may mga special na blessing ang mga panganay na wala sa pangalawa at wala sa pangatlo, pang-apat at bunso. So, sino ulit yung mga firstborn? Ayan. Masaya ba kayo? Firstborn kayo? Kaya naman, tignan natin sa Bible, ang firstborn, sila yung maraming task. Sila yung maraming obligasyon. No? Kasi, dinagdagan ni Lord yung blessing para sa ganon, merong pantumbas doon sa hirap na ginagawa pa na ng mga panganay. Merong kumbaga sa ay pampalubag loob. Ayan, pampasaya doon sa mga panganay. In fact, sa blessing daw po, double portion ang tatatanggap na blessing ng panganay. Para sa sarili niya, hindi po. Para isi-share niya yon sa kanya mga kapatid at sa kanya pong mga iba pang nakababata na kapatid. So si Jesus, according to our context, is the image of the invisible God. Sabihin po natin, image of the invisible God. Ayan. Kung di natin pa nakita ang Diyos, through Jesus Christ, nakita na natin siya. Sabi nga, yung mga alagad noong araw, nagtatanong sila, di nila alam kung ano yung tsura ng Diyos, but sinabi ni Jesus, yung nakikita sa Kanya, yun ang image ng Diyos. Pero ang maganda, yung mga sumampalataya kay Jesus, tinawag na blessed dahil nakita siya. Pero sabi ng Bible, it is more blessed are those who believe in Him and yet have not seen Him. Mas mapalad daw po yung mga taong nanampalataya sa Panginoong Hesus kahit na hindi pa siya nakikita. Sino po yung mga yan, mga kapatid? Amen? Sabi mo sa katabi, mas mapalad tayo. Kasi kahit di natin nakita si Lord, sumampalataya na tayo sa Kanya. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. You are blessed today, my brothers and sisters. We are blessed because we believe in Jesus. So next slide po, sabi dyan, merong isang bata na ang pangalan ay si Jeffrey. Sumulat siya kay Dr. Harold Sala. Si Dr. Harold Sala po ay isa sa mga well-known authors, Christian authors. At sabi sa sulat, is Jesus and God a Christian? Sabi niya kay Dr. Sala, Dear Dr. Sala, is Jesus and God a Christian?
Or don't they have to be one because they're God? So, ito ay tanong ng isang batang 8 taong gulang. Siguro out of curiosity, alam mo yung mga bata, very curious yan sila, di ba? So, nagtanong siya ng ganito, ang Diyos ba ay Christian at si Jesus ba ay Christian? Or don't they have to be one? O hindi na sila kailangan maging Christian? Kasi, Diyos na sila. Susundan niyo po ba yung tanong ng bata? Hello? Ayan. Sabi po ganon, sa Bible, out of the mouths of babes come some of the most profound issues. Di ba minsan yung mga bata, may mga tanong sila na mapapaisip ka. No? Sino may mga anak na bata rito? Naka-experience na ba kayo na minsan yung mga anak nyo nagtatanong ng mga tanong na minsan mapapaisip ka? Mula sa mga bibig ng mga bata ay lumalabas daw po yung mga profound issues. So, were Jesus and God Christian or do they have to be one? Kailangan ba maging Christian ang Diyos at si Jesus? Tingnan po natin sa ating pag-aaral. Sabi pong ganon, does God consider Himself a Christian or a Jew or a Muslim or a Buddhist? Diba? Minsan, papaisip ka ano ba ang Diyos? Siya ba ay Christian? Siya ba ay Jew? Siya ba ay Muslim? O siya ba ay Buddhist? Siya ba ay Hindu? Ano nga ba ang Diyos? Sa inyong palagay, ano po? May palagay ba kayo o hindi kayo mapalagay? No, minsan na, ito yung mga tanong na, kailangan ba na ang Diyos magkaroon ng, na religion? Sabihin natin, religion yan. Of course not. Sabihin nyo, hindi po. Why? Because, next slide, sinasabi, God is God. Sabi nyo, God is God. Ang Diyos ay siya ang Diyos. Hindi niya kailangan maging Christian, hindi niya kailangan maging Buddhist, hindi niya kailangan maging Muslim o maging Hudyo para sa tao. Siya ay Diyos at siya ang sinasabi diyan bilang Diyos. He is the giver of life. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa lahat ng tao. Amen po ba? Agree ba kayo? God is the giver of life. In the Bible, sinasabi si Adan at si Eva. Una-una si Adan nung nilikha ng Diyos. God formed a human form from the ground. Mula sa alabok, mula sa lupa, naghugis ang Diyos ng hugis tao. At yun ay, sino po yun? Si Adan. At sabi ng Bible, hininga ng Diyos si Adan ng hininga ng buhay. At mula doon, naging isang buhay na tao si Adan. God is the giver of life. Minsan, hindi natin nabibigyan ng pansin yun. No? Parang normal lang sa atin yung buhay natin. Parang minsan normal lang na tao ay nabubuhay, may buhay. But have you really thought about God giving us life? Talagang siya talaga yung source ng buhay natin. Na kung wala ang Diyos, wala tayo. Kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng buhay, wala rin tayo. We are here because God gave us life. At yung buhay na yon, di ba, sabi nga natin, pagising pa lang sa umaga, thankful na tayo na nagising tayo. Sino ang thankful na nagising kayo ngayong umagang ito?
Oo, may iba ho, natutulog ng gabi, hindi na nagigising. Ang tawag doon ay bangungot. Binabangungot. O kaya sila po ay naha-heart attack during sleep. O kaya sila ay, ang tawag yan, na-stroke during sleep. So, we are thankful to God. Gumising tayo ngayong umagang ito. At tayo ay dinala niya sa kanyang bahay-sambahan. Amen. Lahat nga ng thankful pumalakpak kay Lord. Hallelujah. God is good. God is wonderful. God is God. He does not need to be a Christian, nor to be a Muslim, or to be a Buddhist, whatever. Sabi po, because He is God, He gives us life. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Hiningihan niya ng buhay si Adan. At nagsimula po ang buhay ng tao sa Diyos. And because God is the giver of life, He is also the one who is able to take our life. Siya rin ang may karapatan kumuha ng buhay natin. Amen po ba? Ano ba ang sabi ng isang awit? Ang buhay daw natin ay katulad lamang ng hiram na buhay. No, ito ay pahiram lang. Pag sinabing pahiram, hindi sa atin. Tama ba? Pahiram eh. May-ari. So ang buhay natin, basically, is pag-aari ng Diyos. Pahiram lang pala ito sa atin. At tayo ay ginawa ng Diyos na good steward. Mabuting katiwala. Pinagkakatiwala ng Diyos yung buhay niya, na buhay na binigay niya sa atin upang magamit natin sa mabuti. Magamit natin sa kapurihan niya. Magamit natin ang buhay natin para sa kanyang layunin at sa kanyang kalooban. That's the purpose of life. That we may give glory and honor to our Lord. He is the God who gives us life. Buhay. Alam niyo yung buhay, pag nawala na sa tao, wala na. Itong katawan natin ito, pag nawala na yung buhay, saan po pupunta yan? Sa lupa. Babalik tayo sa lupa. Anong sabi nga? Galing sa alabok, babalik sa alabok. So God is the God who gives us life. And we are grateful to the Lord kasi kahit na po ganito lang tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng buhay. Amen. God is good. Next, sabi dyan, God is the creator of our world. Dahil siya yung Diyos, siya yung lumikha ng lahat sa sanlibutan. The Bible says, out of nothing, God created everything by His Word, sa Kanyang salita. Nagsalita ang Diyos na magkaroon ng langit, nagkaroon ng langit. Salita ang Diyos magkaroon ng liwanag, karoon ng liwanag. Tinawag niya itong araw, nagkaroon ng dilim, tinawag niya itong gabi. At ano pa? Gumawa ang Diyos ng lupa, ng tubig, at tinawag itong karagatan. Sa Genesis, makita po natin na kung paano proseso na lumikha ang Diyos ng sanlibutan. Dati walang sanlibutan. Dati wala as in nothing. But out of God's Word, the world was created. At kasama po tayo doon. Amen? God is God. Hindi lang yun, sabi, God is the highest power you can imagine. So ano ba ang naisip po natin pag sinabing power? Anong pumapasok sa isip natin? Na image pag sinabing power? Kuryente? Maybe? What else? Power. Pakilakas po. Ano pa? Anak? Ano yun? Networking. Power sa network. Ayos Ano pa? Ano pang power na iisip niyo? Meralco power.
Electricity, ano? So, very limited yung ating maisip pagdating sa power. Pero imagine, the highest power we can imagine is God. Pinaka mataas at pinaka makapangyarihan sa lahat, ang Diyos. Di ba? So God is God. He does not need to be a Christian, to be a God. He does not need to be tagged as Buddhist or communist or whatever na religion. Kasi ito po mga ito ay gawa lang ng mga tao. At ang Diyos exempted sa gawa ng tao. Amen? Why? Because ang Diyos ang gumawa ng tao. At hindi pwede ang tao ang gagawa para sa Diyos. Baliktad po, ang Diyos ang lahat gumagawa para sa atin. At hindi tayo pwedeng gumawa ng tawag ito, sabihin na taas natin kaysa sa Diyos. So we are always sa ilalim. God is always on top. Amen? Siya ang highest power that we can imagine. At sabi ganon, He is neither Christian nor Jew, and He comes even before Abraham. Alam niyo ba, bago si Abraham, andun na ang Diyos. Ang lahi ng Jew o mga Hudyo, nagmula po kay Abraham. Si Abraham ang father of Jews, no? Ama ng mga Israelitas. And then, sabi, and certainly, the birth of Christianity. Nauna ang Diyos bago ipinanganak ang Kristyanismo, which followed the coming of His Son, Jesus Christ. And yet, this powerful person, no, God, for He is a person, not an it. Yan, kasi yung iba, parang yung ginagamit na, ano ba yung pronoun ba yun? Sa Diyos ay it. It ba ang Diyos? Di ba hindi? God is not a thing or an it. But God is God. God is not even a thing or a power. God is God. He is a person. Sabi niyo, person. God is a person revealed in three, persons. Trinity yan. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yet this powerful person, sabi, choose to reveal Himself to man, and He did so in two ways. Dalawang way na po ang pagpahayag ng Diyos sa Kanyang sarili sa sangkatauhan. Number one is through nature. Next slide, please. Sabi po, first, the nature reveals our world was created, but the revelation of God in nature alone is not enough. Diba? Sa paglikha po ng sanlibutan, makikita natin na nahayag na meron Diyos. Kasi kung mga mapag-isip o yung tinatawag natin mga scientific na questions, saan ang galing ang mundo? Sino ang pinagmula ng mundo? No? And even science, ang science po, alam natin, para maging valid yung statement sa science, kailangan mayroong evidence, no? Ini-experiment. Tama po ba yung mga teachers? Yan. Para daw malaman na ng science, dumadaan sa experiment. Pero sa Diyos, wala pang science, ando na ang Diyos, ando na yung kapangyarihan niya. He was even before the science, no? So, sa revelation of God in nature, hindi raw po ito sapat. Hindi lang nature ang pwedeng mag-prove na mayroong Diyos. Natural revelation tells us there is a God and surely we need Him. But to know what God is like, para makilala pa natin ng lubusan kung ano ang Diyos, sino ang Diyos,
Sabi, He chose to send His Son, Jesus Christ, who is the express image of the Father. Para makilala natin ang Diyos na lumikha ng lahat, para mas maintindihan natin kung sino siya at ano daw po siya, pinadala niya ang bugtong niyang anak na si Jesus. At through Jesus Christ, we can know God. We can have relationship with God. Sa pamagitan ni Jesus, pwede tayo maging anak niya, maging miyembro ng kanyang pamilya. Sa pamagitan ni Jesus, we can be united, we can be connected with our Father in heaven. Hard to understand is that Jesus was not created. Hindi po nilikha si Jesus. Andiyan ba kayo? He was not a created being or just happened to come into existence. Hindi siya nilikha at hindi rin po siya biglang nag-exist lang. But Jesus is also God. God the Son. No? Meaning kung andun ang God the Father from the beginning, the Creator, nandun na rin ang anak na si Jesus. Now, we are talking about a doctrine. Ito ay tinatawag na doctrine of Trinity. No, Trinity na God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang Ama, ang Creator, ang Anak, ang reason kung bakit mayroong creation, at ang Holy Spirit, sabi po, doon sa creation, siya yung nag-move. Siya po yung nasa ibabaw ng creation, ng sanlibutan. At para maintindihan po natin ito, sabi rito, Jesus always was, and Jesus always will be. Siya ay naroon na, wala pa ang lahat. Andiyan ba kayo? Si Jesus ay una sa lahat. Kaya nga sabi dito, no, the firstborn of all creation. Siya yung unang-una sa lahat. Wala pang creation, nandun na si Jesus. Wala pang langit, lupa, wala pa lahat, nandun na si Jesus. Now, sabi po, next slide, sabi, Jesus was a Christian or did He become one? Yan po yung tanong nung bata, di ba? Na si Jeffrey. Meron bang Jeffrey dito ngayon? Wala. Walang may Jeffrey dito. Sabi, si Jesus daw ba ay Christian? Or, naging Christian ba siya? Did He become one? Sometimes kids ask also, if he was also a Baptist, a Catholic, a Methodist, or a Pentecostal. Yung iba na bata, nagtatanong kay Harold Sela, Baptist ba si Jesus? Catholic ba siya? Methodist ba siya? Presbyterian ba siya? Pentecostal ba siya? O full gospel ba siya? Sabi po, to call Jesus a Christian is something like getting the cart before the horse. To call Jesus a Christian is like getting the cart before the horse. Alin po ang nauuna, kabayo o ang cart? Kalesa. Kabayo o kalesa? Kabayo. So pag sinabi mo raw na si Jesus ay Christian, parang sinasabi mo, mauuna yung karetela o yung kalesa sa kabayo. Pwede ba mangyari yun? So, ganun po ang illustration niya. Na yung karetela at kalesa ay laging nasa likod. Ang nasa harap palagi ay kabayo.
At yun yung pinag-aaralan natin na si Jesus does not need to be a Christian because He is God. God is a God. Ngayon, yung word na Christians, no, ito po ay tumutukoy sa mga followers ni Jesus. Sa atin yun. Tayo na sumampalataya kay Jesus. Tayo na naniwala na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Tayo na nagtanggap sa Kanya sa ating puso bilang Lord and Savior. Tayo na mga na-born again into the family of God. So, ang tawag sa atin ay Christians. Sabi niyo, Christians. So, Christians are believers in Jesus Christ. And they were called Christians first in Antioch more than 30 years after the resurrection of Jesus Christ. So, kung pag-aaralan natin, nagsimula lang pala ang tawag at pangalang Christian after 30 years na makaakyat na si Jesus sa langit. At tinawag yon doon sa mga kagaya natin na nagtitipon sa Antioch. Sabi niya, Antioch. Doon sa Antioch, unang tinawag ang mga followers ni Jesus na Christians. Ano kaya ang tawag nila before? Siguro just followers, believers of Jesus. Pero noong time na yon, naging official na po yung tawag na Christian. Sabing ganon, it was actually a mock name. Yung palang Christian na pagtawag nung araw ay mock name. Ano ba yung mock sa Tagalog? Parang pangungutya. Para pong panginsulto pala. Yung pag sinabing Christian nung araw, ito ay insulto sa tinatawag na Christian. How? Because yun daw pong Christians, a mock name na Christian, it means little Christians. Little Christians. And was spoken at that time in a bad sense. So parang pang-ridicule, parang pang-aasar, pang-bubuli. Sino po ang nakaranas na mabuli? Maasar. O nang aasar kayo, nabubuli kayo. Meron ba? Di ba? Pag kayo binuli, minsan, di ba, naaasar kayo. Nainis kayo. Nung araw daw, yung mga Christian, binubuli sila. Tinatawag silang little Christian, little Christian. So yung palang tawag na Christian ay hindi positive ang dating nung araw. Para po siyang persecution. Pero after so many years, ngayon, pag tinawag tayong Christian, very proud na tayo. Kasi happy tayo, follower na tayo ni Jesus. Pero nung araw, it is a mock word o mock name, no? Spoken in a bad sense. So the important thing po is not what you call yourself, no, but that you have followed Jesus Christ and know Him as your personal Lord and Savior. Next slide, please. Sabi po, basahin natin sabay-sabay. The most important thing is not what you call yourself, but that you have followed Jesus and know Him as your personal Lord and Savior. Minsan tayo po, na giging interested tayo masyado sa mga tawagan, sa mga pangalan. Yung iba nga, no, sasabihin, kami, baptist kami. Kayo, hindi kayo baptist. Hindi tayo pareho. Ano yung mga ganon, no? Nasa pangalan tumitingin. But we need to see that ang importante, hindi lang po yung pangalan na tawag sa atin na Christian tayo o religion na sinasabi natin sa panahon natin. Ang mahalaga raw is we follow Jesus and we know Him as our personal Lord and Savior. And that's all matters. Na tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya sabi ni Dr. Harold Salak and Jeffrey, I hope
that answers your question, Jeffrey. Sumagot pala si Dr. Harold Sela kay Jeffrey na sa kanyang paliwanag na yon, nawa ay nasagot ang tanong ni Jeffrey sa kanya. Sa pagsagot ni Dr. Harold Sela, meron bang napulot tayong aral doon sa sagot niya? God is God. He does not need to be a Christian, a Buddhist, a Catholic, a Baptist, or whatever religion. Because God is above all those things. And we need to know Him more and more in our life para po maging closer yung ating relationship sa Panginoon. Remember, 2,000 years ago, nag-reach out ang Diyos sa atin. He reached out to us by sending His Son, Jesus Christ. Nasabi po ng John 3:16, "For God so loved the world. That's why He gave His only begotten Son. That whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." And we thank the Lord dahil siya ang unang nag-reach out sa atin. Nag-reach out ang tao sa Diyos, pero sabi ng Bible, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos ang tao. Naalala nyo ang Tower of Babel, literally, gumawa ng tore ang mga tao sa panahon ni Nimrod, pero hindi umabot. At hindi pinayagan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, siya ang aabot sa atin. Sa pamagitan ng buktong na anak na si Jesus. Pinadama ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sabi ng Roman, anong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At sa umaga pong ito, naalala natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo sa pagharap natin sa tinatawag po na communion. Atin pong binabalikan yung pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tayo po lahat ay yumuko tayo manalangin sa oras na ito. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. We want to recognize, O God, that you are God and that you have no title needed to be attached to you, Lord. You are the creator of heaven and earth, the creator of the world. You are the giver of life, and most of all, you have the highest power and authority over all. We thank you dahil kahit po sobra-sobra ang taas mo at kapangyarihan mo, ay ibinaba mo ang iyong sarili. Pinakilala mo ang iyong sarili sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala sa buktong na anak na si Jesus. Upang ikaw ay aming makilala, upang kami ay magkaroon ng ugnayan sa iyo at relasyon sa iyo bilang iyong mga anak. Salamat dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, kami po ay napatawad sa aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagbubo ng kanyang dugo, ay nagkaroon ng kapatawaran ang aming mga kasalanan. Dahil sinabi ng Biblia, without the remission of blood thereof, there is no forgiveness of sins. That's why this morning, thank you po, O God, inabot mo kami sa aming kalagayang makasalanan. Minahal mo kami kahit hindi kami karapat-dapat. Binigay mo ang kaisa-isa at buktong mong anak upang kami ay iligtas sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa umagang ito, tanggapin mo, Diyos, ang aming pasasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagkilala sa iyo. Pagpaparangal sa iyo bilang aming Diyos, bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Samahan mo kami, O Diyos, maging sa aming communion, maging sa aming Panginoong pag-awit, pagsamba, pakikinig ng iyong salita, at
fellowship sa aming mga kapatiran. Na-acknowledge namin ang iyong presence sa aming kalagitnaan dahil sinabi mo sa iyong salita kung saan may 2 o 3 nagtipon sa iyong banal na pangalan, ikaw ay nasa amin pong kalagitnaan. We worship you, Lord. We worship you and give you thanks this morning. This we pray, O God, in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan natin. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.